Part 3 na po tayo sa ating quiz 4 dito sa Basic Algebra Review, baby. Kung ulitin ko, kung gusto mo mag-take lang muna ng quiz na to, puntahan mo lang ang link na nandyan sa ating description, nandyan sa description ng video na to. Okay? Or you can, basta importante dito mas matuto tayo sa anumang paraan. Pwede ka mag-take lang quiz lang muna, tapos after that, panoorin ang solution or manood ka lang ng solution, depende sa inyong convenient class. So, paano lang naman to class? Ang may gusto sa math, yun yung nanonood dito. Hindi mo lang pupunta dito yung mga hindi gusto matuto sa math. Ayos? Siguro may nagpunta dito yung titingin lang sa kapugian natin. Har, 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 har. Dito binukod ko yung mga, sa quiz number 4, no, meron tayong tatlong mga clock problem. So binukod natin yun. Pinag-isa natin. Ito. At what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand the same distance from 8 as the hour hand is from 12? Okay? Take note class na between 3 and 4 o'clock daw. So alas 3 something dito class yung mga dapat yung sagot. So eliminate. Tama ba itong pagsulat dito? Eliminate. I'm not sure kung tama itong pagsulat. Baka 3 ito eh. Kung nandun itong class sa actual na quiz, no, doon sa Matalino. Eliminate talaga to. Kasi between 3 and 4 tayo eh. Between 3 and 4. Wala to class. Tanggal to sa tatlo lang pagpipilian mo. So, illustrate natin class. Yung isang position class no ng mga relo, ng mga kamay ng relo, so that ang kanilang distance class ang distance class ng tawag dito ng minute hand sa 8 ay pareho sa hour hand distance sa hour hand na sa 12 o'clock na mark ay yung alas 4. Di ba? Tingnan niyo yung alas 4 class na oras. Alas 4 ito 'yan. Alas 4. Bakit ka ayaw mag-vertical? Ayusin ko lang dito yung ating tablet. Alas 4 tayo sa ito. Yun. O, tingnan nyo ha. Ito yung alas 4, no? Very clear dito, class, na itong minute hand, ang distance niya sa 8 na mark ay 1, 2, i-laser natin. 1, 2, 3, 4, no? 4 yung distance. Dito naman, class, ang hour hand to 12, 1, 2, 3, 4 din yung distance. Okay? Or ilan to, class? Ilang minutes to? 5, 10, 15, 20 minutes yung distance dito. Ito, 20 minutes din. Pero natural, walang alas 4 dyan, class. At hindi rin to yung sagot natin kasi between 3 and 4 tayo eh. Hindi 3, hindi 4. Between 3 and 4. Okay? So, tanggalin natin yan. Tanggalin natin. Bale, ganito class yung ating laser pointer. Ganito class yung ating tawag dito, position ng hour hand at saka minute hand, alas 3 something. Ito yung alas 3, lagpas na class. Ito yung hour hand. Dito rin natin ilagay yung minute hand. Kasi ang sabi dito sa problem class, the minute hand, the same distance from 8. So, ang distance daw na to, ang minute hand to 8 o'clock na mark, okay, ay pareho sa distance ng hour hand to the 12 o'clock na mark. So, ibig sabihin itong distance na to, pareho sa distance na to. Yun yung ibig sabihin sa problem, ha? Very clear ba? Ang tanong, anong oras yan? So, para natin ma-solve itong class, no, tawagin natin to na distance from 8 to the minute hand, y. Natural, itong distance na to, y din. Kasi pareho sila na distance. Y minutes to, class. Ang tanong, anong oras to? Tawagin natin to, class, na alas 3x. So, alas 3x, ang x natin measured from the 12 o'clock na mark. So, ito yung x natin. Okay? We have this alas 3x. So, natural, galing sa 3 o'clock na mark, itong ating hour hand, naka-move na siya, class, ng ito yung movement niya. X over 12. Ayos. So, from the figure, paano natin isolve yung value ng x? Madali lang actually, class. Ang gagawin natin ay x. Mag-umpisa tayo dito sa 12 o'clock na mark, tapos puntahan natin tong 8 o'clock na mark. So, we have this x plus dito. Nakuha niyo to? X plus y. Ang sagot niya, natural, is 40. 40 minutes yan lahat. Ayun, galing tayo sa 12 o'clock dito. X
Ito, galing dito papunta dyan ay x minutes plus y minutes, a total of 40 minutes. How about ito, class? About yung dito galing sa tawag dito, 12 o'clock na mark ulit tayo. Itong y na to, itong y. Y. 'Di ba? Atras tayo, class. Atras ng x over 12. Mapunta tayo dito sa mark na ito. O, ilang minuto to, class? 15 minutes yan na 3 o'clock na mark. Galing dito, papunta dyan ay 15 minutes. That's why y minutes minus x over 12 minutes, okay? Ang result ay 15 minutes. Nandito tayo. Solve for x. Yun yung kailangan lang natin, no? Alas 3x. Two equations to announce using your calculator, class. Equation 1, equation 2. Solve natin yung x. 23.08. That's why the answer is letter D. Okay? Sunod na problem. It is now between 9 a.m. and 10 o'clock a.m. So, between 9 and 10 o'clock a.m. In 4 minutes, the hour hand of the clock will be directly opposite the position occupied by the minute hand 3 minutes ago. What time is it? Anong oras daw yan? Okay? Between 9 and 10. So, tingnan mo, class, yung mga choices nandyan. So, lahat ay malalapit actually. So, kailangan talaga natin to i-solve ng maayos. Ayos? So, ito yan. Between 9 and 10 daw. So, ang ating hour hand, class, ay between dito. Nandito yung ating hour hand. Tapos, ang minute hand, class, dapat no, na in 4 minutes, ang hour hand of the clock will be directly opposite the position of occupied by the minute hand 3 minutes ago. Dapat ang position ng minute hand 3 minutes ago ay nandito sa loob na to. Kanyo itong pi na to, class. Kuha nyo yan. Kasi dito, itong makagawa lang kasi sila ng straight line. Directly opposite, pag sinabing directly opposite, class, nakadipa. Nakadipa yun. Naka-straight line. Okay? Ang hour hand nandito sa pi na to. Nandito sa loob. Dapat ang minute hand nandito rin. Okay? Para may chance sila makadipa. Otherwise, hindi mangyayari yun. So, sabihin natin, class, ito yung oras na hinanap. Ito yung oras. Alas 9x. Okay? So, in 4 minutes daw, the hour hand of the clock will be directly opposite the position of the minute hand occupied by the minute hand 3 minutes ago. Sabihin natin, class, na in 4 minutes, ito yung position ng hour hand. This is greatly exaggerated actually. So, ang distance na yan, kasi movement niya ng minute hand, class. Tapos, directly opposite daw siya, class, sa position ng hour hand, ng minute hand 3 minutes ago. So, naka-straight line to, class. Ito yung 4 minutes from now, position ng hour hand. Ito yung 3 minutes ago na position ng minute hand. Okay? Dahil movement to, class, ng hour hand, ngayon, tapos plus 4 minutes from now, ang distance na to, class, itong distance na yan ay i-divide mo ng 12 para ma-convert to minutes. Movement ng hour hand, class, tulad ng ginawa natin kanina yung x, movement ng hour hand, i-divide palagi ng 12. So ito, 4 minutes ito, pero movement siya ng hour hand, i-divide mo to ng 12. So 4 over 12 yan. Itong position daw na to ng hour hand ay directly opposite sa position ng minute hand 3 minutes ago. So, atras tayo ng 3 minutes. Itong distance na to, umatras tayo ng 3 minutes. Ang tanong, anong oras to? O, tawagin natin ang oras na yan, alas 9x. So, galing sa 12 o'clock na mark, papunta sa minute hand. Ito yung dilaw, class. Ito yung now. Ito yung present na time. So, tawagin natin yan na x. Natural, no? Ang distance na to ay what? Galing sa 9 o'clock na mark, papunta na dyan sa present na position, class, yung hour hand, that is x over 12. Bawat movement ng minute hand, ang katumbas na movement ng hour hand ay 1 over 12 of that movement. Nag-move ang ating hour, ang minute hand ng x, ang hour hand ay mag-move ng x over 12. Yan yung ating figure. So, paano natin to isulat, class, yung ating equation? Okay? May figure na tayo. So, madali lang actually. Tingnan nyo, class. Puntahan natin, class, itong position na to. Okay? Itong pula na hour hand, itong hour hand
4 minutes from now. So, galing dito, papunta dito class, ilan to? Galing dito sa 12 o'clock na mark, ikot ka hanggang dyan. That is actually 45 minutes. Okay? Plus x over 12, mapunta tayo dito. Plus x over 12. Plus 4 over 12, mapunta na tayo dito. Okay? Balik tayo dito, class. Puntahan uli natin ang point na to. Pero dadaan tayo dito sa minute hand. Kasi kanina, class, dumiritso lang tayo galing dito, umikot lang tayo hanggang dyan. Okay? Pero dito, class, dadaan tayo sa minute hand. So, ibig sabihin, class, gamitin natin tong x. Galing dito, papunta dito, class, ay x minutes. Tama na? X minutes yan. Atras tayo ng 3 minutes. So, nandito na tayo, class. Take note na ang gusto natin puntahan dito. Fortunately, nakadipa to, class. Define ilang minutes ang difference nila. Yung nakadipa, tulad ng 12 at saka ng 6 o'clock na mark, 30 minutes yan. So, galing dito, nakadipa, 30 minutes hanggang sa pula, class, na hour hand. Plus 30 minutes. Solve for x. Kuha mo yan. 20. Ibig sabihin, class, alas 9:20 yung hinanap. That is the answer. 20 minutes. Ayos? Sunod na problem. Dr. Reed, arriving late at the lab one morning, pulled out his watch and said, I must have it seen. I must have it seen too. I have noticed that the minute and the hour hand are exactly together every 65 seconds. Parang nahirapan ako mag-pronounce. Does Dr. Reed's watch gain or lose, and how much per hour? So, nag-gain ba, class, yung kanyang relo or hindi? Kung nag-gain, class, ilang minutes per hour, how much per hour? So, dito sa ating mga choices ay seconds per hour. Okay? Or kung nag-lose ba siya. Okay? Information-based actually ito, class, no? Pero kung hindi mo alam ang information, nag-assume ako na hindi nyo alam ang information, ipakita natin ang tamang information. Pero kung alam mo, class, diretsuhin mo na. Kung alam mo ang information. Ang relo actually, class, no, ay maging yung minute hand at saka hour hand ng relo ay maging together every 1 hour and 60 over 11 minutes exactly. Okay? 'Di ba una class na pinakauna nila ang pinakamadaling isipin, class, na they are together, class, ay yung 12 sharp. 12 sharp, class, yung tawag dito, yung hour hand at saka minute hand naka-point upward silang dalawa. Together talaga sila, class. Natural, after 1 hour, ang hour hand nandun na sa 1 o'clock na mark. Pero ang minute hand nandun pa sa class sa 12 o'clock na mark. So, ibig sabihin, hindi sila maging together after 1 hour. Dagdagan mo pa, class, ng 5.45 hours. Okay, 5.45 hours, class. Mag-together ulit sila. That is 5.45 minutes pala, maging together na sila, class. But take note sa 5 point something na yan or 60 over 11, ang minute hand, class, mag-move lagpas ng 1 o'clock na mark. Ang hour hand din, maka-move na rin. Doon sila mag-together, class. Hindi sila mag-together doon sa 5 o'clock na mark. Okay? Yun yan, class. Yun yung information. Kapag meron kang information na yan, alam mo na ganun yung relo. Diretsuhin mo na, class, pag solve yung hinanap na gain or lose ba siya. Pero dito, assuming na hindi nyo alam ang information, ipakita natin, okay, kung paano i-calculate. So, ito yung relo natin, class. May kwanto. Tawag dito, high-end na relo, Matalino, har. Ayos. Tapos, natural, no? Alam natin ang pinakauna, class, nabanggit natin na ang isang time na together sila ay yung 12 o'clock. Okay? Ano yung sunod? Ito yung 12 o'clock, class. Ano yung sunod? Gamitan natin, class, ng sirang relo method. Itong sirang relo method, class, kung gusto mo makita ang principle nito, nandyan doon sa clock problem na item sa ating course outline. Okay? Sirang relo method. So, sa sirang relo method, class, gamitin mo ay ganyan yung pag-ikot. Sir, bakit nandyan sila sa 5 o'clock na mark? Dapat hindi dyan, lagpas ng konti. Kasi nga, class, sira ang relo natin. Okay? Nandyan sila naging together kasi sira nga to na relo.
Okay? Kasi kung hindi sira na relo class, lagpas to ng konti. Okay? Ang gagamitin mo class sa calculation ay 60 over 11, i-multiply mo ng kung saan nakaturo ang minute hand, saang hour mark nakaturo ang minute hand. Nakaturo siya class sa 1. That is equal to 5.45. Or pwede mo gamitin class yung angle. Kung angle ang gusto mo class instead na hour mark, okay, hour mark kasi to, ang gamitin mo dito na multiplier ay 2 over 11 times anong angle galing sa 12 o'clock na mark nakaturo yung hour hand, yung minute hand. So, ito class ay 30, 60, 90. Bawat distance dito class ay 30 degrees. So, times 30 tayo. That is also 5.45. Sir, saan galing yung 60 over 11? Saan galing yung 2 over 11 na yan? Saan mo yan pinulot? That's why class sinabi ko kanina na kung magtaka ka sa mga numbers na to, meron tayong derivation nito class. Ang derivation natin sa 2 over 11 actually at saka 60 over 11 ay translation of axis. Kinonvert kasi natin yan into XY plane na ating plinat natin into XY plane yung movement relationship ng movement ng mga kamay ng relo. Okay? Panoorin niyo lang yun, medyo mahaba ang portion ang tawag dito, ang video na yon, so mahigit yun 1 oras class. I-drag nyo lang doon class sa portion na nang derive tayo ng formula. Tapos paano na siya class na convert into this number. Okay? Doon sa translation of axis na. Ayos? O, hanapin nyo lang yan. So, ibig sabihin class, sunod sila maging together ay 5.45. Okay? 5.45. Kailan ang sunod? So, iikot ulit class ng ganito class. Together sila ulit dyan. Dyan sa mismo sa sirang relo method yan. Ha? Yun yung ating figure. Ibig sabihin class, 60 over 11 times 2 kasi nakaturo class yung ating minute hand sa 2 o'clock na mark times 2. That is equal to 10.91. Kung gusto mo ang angle, kukunin mo class yung angle from the 12 o'clock na mark hanggang sa minute hand. That is equal to 60. Okay? That is also 10.91. Ibig sabihin class, ang sunod nito na oras maging together sila uli ay 2:00. 10.91. Yun yun. Sunod, ikot uli yung relo class, maging together sila uli, nandyan. Pero alam natin class, no, hindi ang 3:15, hindi gano'n. Hindi ba yung together yun kasi mag-move din to eh. Sira nga yung relo natin. That's why I call this sirang relo method. So 60 over 11 times 3, nakaturo class sa 3 o'clock na mark. Times 3 yan. So magiging 16.36. Or kung angle class, 90 degrees na to, galing dito, 30, 60, 90. 90 degrees na yan. So, 16.36 pa rin. Ibig sabihin, class, 3:00, 16.36. Maging together uli yung mga kamay ng relo. And so on. Hindi ko na uulitin yung calculations dito, class. Isulat ko na lang dito, class. Ang sunod niyan ay magiging 4 and 21.82. Bali, sundin mo lang dito times 4 dito or times 90 plus 31, 20. Okay? Ang angle mo, kung gusto mo, class. Sunod yan, class, ay alas 4, alas 5, 27.27. Sunod yan, class, ay alas 6, 32.73. Huwag ko na pagalawin yung relo. 7, alas 7, 38.18, alas 8, 43.64, and so on. Wala na tayong space. Okay? Ito yung mga relo hanggang lagpas alas 8, class, na maging together palagi yung kamay ng relo. Okay? Pwede mo yan extend hanggang sa aabot ka sa 11 something. Hanggang babalik ka sa 12. Pwede mo yan ituloy, class. Gamitin mo lang to para mabilis. Okay? Now, para natin makita, class, na they are together talaga at exact interval of time, gaya ng sinabi ko nung pag-umpisa. Tingnan natin, class, yung difference nito. Okay? Kung tingnan mo, class, yung difference nito, 1:00, tapos alas 12, class, 0 na time. Natural, no? 1 oras, naging together sila, class, after 1 hour and 5.45 minutes. Kung dito naman, class, no, obvious din, 2 hours minus 1 hour, that is 1 hour din. Ang difference nito, class, ay 1 hour. 10.91 minus 5.45, 1 hour and 5.46 minutes. Dito naman, class, no, 3 minus 1, 3 minus 2, 1 hour din. Ito, 16.36 minus 10.91, 1 hour pa rin and 5.45 minutes. Ito naman, ang difference dito, class, 4 minus 3 is 1 hour. 21.82 minus 16.36. That is also 1 hour and 5.46 minutes. Actually, itong discrepancy na to, class, no, dahil to sa pag-round off.
Kasi class, ang exact talaga na value, okay? Ang exact talaga na value class, so before tayo mag-exact na value, may nag-erase dito class, no? Makita mo dito class na itong 65 minutes actually, 65 minutes, doon nagiging, tawag dito, nagiging together yung kamay ng relo ni Dr. Reed. Napansin niya na naging together every 65 minutes. Pero sa actual pala class, maging together yung kamay ng relo every 1 hour and 5 minutes. That is 60 minutes plus 5.45. Ibig sabihin class, lagpas 65 minutes, meron pang butal na point something minutes. Ilang seconds pa rin to eh. Ibig sabihin class, mas mabilis ang relo ni Dr. Reed kaysa sa actual na relo. Kaysa tamang relo. Diba? Mas mabilis to class. So, ibig sabihin, no, kung mas mabilis, makapag-eliminate tayo dito sa choices. So, mas mabilis yung inyong, ang ikot ng kanyang relo, nag-gain yon. Cancel yung nag-lose. Nag-gain ang kanyang relo class kasi every 65 minutes, maging together yung kamay ng kanyang mga relo. Pero ang actual class na relo talaga, ang hindi sira na relo, ang hindi ganito na relo class, ay maging together class every 1 hour or 65.45 or 65.46 minutes. Mas mabagal to ng konti. Actually, itong 65.45, ang exact value talaga niyan ay 1 hour and 60 over 11 minutes. Napansin natin na banggit na natin to kanina class in fraction class, that is 60 plus 60 over 11, that is actually 720 over 11 minutes. Yun. 720 over 11 minutes, ipakita natin yan. Okay? 720 divided by 11, that is actually, ito yun, 65.45. Kay Dr. Reed, 65 lang, maging together na. 65.4545, repeated yan kasi hindi yan titigil. Okay? Yun yung exact na value. 720 over 11 minutes. Ayos. So, sagutan na natin yung sagot class. Nag-gain, alam na natin na nag-gain class yung kanyang relo. Ang tanong class, ilan yung gain? Kailangan natin ma-identify 5 seconds ba per hour or 25 seconds per hour. So, this 720 over 11 minutes, that is actually, i-divide mo to class ng 60, that this is actually equal to 12 over 11 hours. Okay? Mahigit isang oras. 12 over 11 hours. Now, ngayon, ang difference class no sa tamang relo, sa relo ni Dr. Reed, ay 720 over 11 minus 65. This is equal to 5 over 11 minutes. Okay? 5 over 11 minutes, i-convert mo into seconds. Tingnan natin last calcu. 5 over 11 minutes times 60. Ito yon, dapat ang sagot. 27.27. Sir, 25 yung nasa choices. 25 na yung sagot. Kasi yung 5 malayo na. 25 yung sagot ko. Actually, kung isagot mo 25, tama ka. Pero hindi 27.27 yung sagot class. 25 talaga exactly. Okay, itong 27.27 kasi, hindi ito nangyari sa isang oras. Ang gain kasi na sinabi dito ay per hour na gain. Ilan yung gain per hour nangyari doon sa kanyang relo? Okay, take note class na itong 27.27, i-convert pa natin to into per hour kasi nangyari to every 12 over 11 hours. Mahigit to isang oras nangyari. Kanya? That's why ang rate ang hinanap natin per hour, ito na yon. That is actually 300 over 11 seconds or 27.7. I-multiply mo lang to ng 60. Ang gain natin ngayon, ang rate ng gain natin ngayon class ay 311 over seconds per 12 over 11 hours. That's why class, lalabas yan exactly. 25 seconds, seconds to class na unit, galing yan dito. Itong class ay hour na unit, galing dito. 25 seconds per hour. Yun yung sagot natin. Ha? Yung relo ni Dr. Reed. Ayos. At dito nagtatapos yung ating part 3 sa ating quiz number 4. Or kabuang quiz na to class, quiz number 4. Dito natin tinapos. I hope mayroon kayong natutunan sa ating mga discussions. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Baby, paalam. Stop recording.